Naaalala ko po yung sinabi sa akin ng tatay ko na kung kukuha ka ng mapapangasawa mo, hilingin mo sa Panginoon yung mapapangasawa mo. Nananalangin po ako sa Diyos na sana pag pagkakalooban niya ako ng mapapangasawa, sana yung ibibigay niya sa akin na mapapangasawa ko. So, hindi po nagtagal, nakilala ko po yung mapapangasawa ko. Humiling ako sa Diyos, sana kung hindi siya para sa akin, sana hindi na magtuloy. Tapos dumating pa yung panahon na marami kaming pagsubok na pinagdaanan noong mga time na yon, hanggang sa nag-decide po siyang mag-abroad. Hanggang sa nung nakahanap siya po dito sa Singapore, pinilit niya na talaga na makapasok siya at idalhin niya kami dito sa Singapore upang mabuo na po yung pamilya namin. Lumipas pa ang ibang mga araw, maraming araw, na pagiging Katoliko ko ay talagang marami akong katanungan na bakit kailangang sambahin yung rebulto, bakit kailangang humalik sa cross na every time na magkakaroon ng mga mahal na araw. Hanggang sa, dahil marami na akong time, naaalala ko merong mga video si Bro Eli. Una ko pong nakilala si Brother Eli noong pong ang aking dalawang kapatid ay nasa iglesia na ng Diyos. Minsan po inimbitahan nila ako na maka-attend po sa apalit. So, nasundan po ulit yun na imbitahan ako ulit sa pangalawang beses, pero talagang hindi pa siguro panahon, hindi rin po nagtagumpay na ako po ay maanib doon. Naaalala ko po yung sinabi sa akin ng tatay ko na kung kukuha ka ng mapapangasawa mo, hilingin mo sa Panginoon yung mapapangasawa mo. Nananalangin po ako sa Diyos na sana pag pagkakalooban niya ako ng mapapangasawa, sana yung ibibigay niya sa akin na mapapangasawa ko. So, hindi po nagtagal, nakilala ko po yung mapapangasawa ko. Humiling ako sa Diyos, sana kung hindi siya para sa akin, sana hindi na magtuloy. Tapos dumating pa yung panahon na marami kaming pagsubok na pinagdaanan noong mga time na yon, hanggang sa nag-decide po siyang mag-abroad. Hanggang sa nung nakahanap siya po dito sa Singapore, pinilit niya na talaga na makapasok siya at idalhin niya kami dito sa Singapore upang mabuo na po yung pamilya namin. Lumipas pa ang ibang mga araw, maraming araw, na pagiging Katoliko ko ay talagang marami akong katanungan na bakit kailangang sambahin yung rebulto, bakit kailangang humalik sa cross na every time na magkakaroon ng mga mahal na araw. Hanggang sa, dahil marami na akong time, naaalala ko merong mga video si Bro Eli na tama pala yung mga sinasabi niya na dati ko napapakinggan pero hindi ko pinapansin. Araw-araw kong pinakikinggan yung mga videos niya. Tapos talagang habang pinakikinggan ko, laging umaayon yung kalooban ko. Nga no, tama yung sinasabi niya. Hanggang sa minsan, napakinggan ko yung aral sa mag-asawa. At doon, nagsimula, na tuwing makikinig na ako ng mga videos niya sa YouTube, talagang tinatry kong isabuhay. So yun po yung ginawa ko. Hanggang sa napapansin ko, nakikita ko na iba na yung pagsasama namin, nagiging mapayapa, maayos, kakaintindihan, konting bagay, nagpapasensya. So yun, doon nagsimula na nararamdaman ko yung kabutihan ng mga salita ng Diyos. Ang purpose ng life ng tao para naman maglingkod sa Diyos. Oo nga no, love. Tama yung sinasabi ni Brother Eli. Doon po nagsimula, kami po mag-asawa ay talagang seryoso na nakikinig sa mass indoctrination. Napakabuti po ng Diyos. Ang aking asawa po ay sumama na magpabautismo sa akin. Nakaramdam po kami ng kagaanan ng sarili at kahinahunan after po ng bautismo. Lalo pa po gumanda ang aming mga relasyon sa akin po mga biyanan, sa hipag, sa mga kapatid. Mas lalo ko pong naintindihan yung kapwa ko dahil po sa salita ng Diyos.
Kaya po talagang nagpapasalamat ako dahil talagang nagbigay siya sa amin ng kapayapaan sa aming pamilya nung kami po ay naanib na sa MCGI. Isa ko pang ipinasasalamat sa Diyos na talagang nakita ko sa anak ko ng bunso na si Brother Paul na gusto niya talagang sumama sa amin. Tinanong ko siya bakit. Because I've seen that both of you have changed a lot and I really want to join the MCGI too. Kaya salamat sa Diyos at nakikita yun ng aming mga anak. Ang aking pong asawa ay humina yung kanyang hanap buhay dahil nga po sa pandemic. May awa ang Diyos, love. May pangako ang Diyos sa atin. Sa anumang paraan, hindi niya tayo pagkukulangin. Sa anumang paraan, hindi niya tayo pababayaan. At hindi po kami pinabayaan ng Diyos hanggang sa siya po ay napagkalooban ng maayos na trabaho at permanenteng trabaho na nakakasupport po talaga sa amin ngayon. Minsan isang araw, Hala, love. Ang taas ng BP mo. naging problema po yun sa amin. Pero dahil po nga nasa MCGI na kami, sa tulong at awa po ng Diyos, pati na po ng mga kapatid na laging nangangamusta sa amin. Tinatanong kung kamusta kami, nagdadala ng tulong sa amin. Talaga pong hindi ko maipaliwanag yung sayang nararamdaman namin dahil yung mga dating hindi naman nangyayari sa amin, nangyayari ngayon. Pero nakikita namin yung kabutihan ng Diyos sa buhay namin na meron kaming mga kapatid na dumadamay sa amin lagi sa mga pinagdaraanan namin na ito. At hindi po kami nabibigo talaga. Patuloy po na talagang pinalalakas ng Diyos ang aming mga kalooban. Lalong-lalo na po ang asawa ko. Minsan sinabi niya sa akin, Love, pinapaubaya ko na sa Diyos ang aking kalagayan. May awa ang Diyos, love. Salamat sa Diyos. mas naging matindi yung pananampalataya niya sa Diyos. Nung umatin po kami ng isang pasalamat, SPBB po yun, talagang nakaramdam po siya dahil inilagak niya lahat sa Panginoon, lahat ng kabalisahan niya, nakaramdam po siya ng ligaya sa puso. Sa awat tulong ng Diyos, hanggang ngayon, natutulungan po siya ng pananampalataya na yon. Malaki po yung naging tulong nung kaliwanagan ng mga salita ng Diyos sa buhay namin. At salamat sa Diyos at andyan si Brother Daniel na patuloy na nagpapalaganap ng salita ng Diyos at tumutulong sa mga kapatid at sa mga tao, lalong-lalo na po sa mga mahihirap na kapwa natin. Makikita mo po yung totoong pagmamahal na sinasabi po natin, yung pagtutulungan. Na nandyan po talaga yung mga kapatid na walang sawa po na talagang tumutulong, lalong-lalo na po sa mga nangangailangan. Kaya talagang sobra po ako nagpapasalamat dahil po hindi po ako ng Diyos na masumpungan ko po ang relihiyong MCGI. Ako po si kapatid na April Carrion at ito po ang istorya ng aking pananampalataya. Milyong salamat po sa Diyos.